Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! KB, kilos pronto! Kumusta ho kayo mga KP? Biyernes ho, 18, 17 ng Marso. Magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas, mga OFW, mga immigrants, kung sino mga sumututuko sa atin. Lex. Oy, magandang gabi ho, mga taga Mindanao. Kumusta na mo niya? Mayong gabi, kanyong tanan. Lahat na mga Visayan speaking Visayas region, rin. o mga Tagalog, Ilocano, lahat, Ilocano. basta Pilipino, Pinoy. Diretso ho tayo. Yun. Sa maniwala man kayo sa hindi, destabilization plot nga ba o karapatan nila? Wala raw tumulong sa grupong magdalo sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. Ito ay ayon kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Responsibilidad nila maghain ng reklamo at hindi raw ni sila nanggugulo lang. Yun. Sinabi mo eh. Alangan kontrahin namin sa sinabi mo. Di ba? Mahirap yung kontrahin. Pero hayaan ho natin mag-analisa ho ang ating po mga kababayan kung ano ba talaga ho yan. Distab ba yan o talagang karapatan? Kung karapatan, it's your right. Tama ho kayo. Hindi naman kayo binagbawalan na magpa-file, di ba? Pwede naman. Pero dapat, sapat ang ebidensya na ihahain ninyo dyan. Substance and yun, form. kung may sustansya ba. Yun. Pero sa atin mga boss, kami ho, maganda na pag-uusapan ho dahil sa mga ganitong oras ho kasi, balita ho sa kanila. Kami ho, mag-aanalisa ho sa mga may issue. Bagay ho na itong ginawa ho nila, pagtitingnan ho natin, ikinabuisit din ho ng Speaker of the House. May tinawag ho, may ginamit ho siya na word. Letter S, letter S. Ay, well, sinabi ho, wala namang masama. The English word to, stupid. Well, doon sa Tagalog, stupido. Stupido na hakbang. Ay, yun ho'y kay Speaker. Hindi naman ho kami. Ginagamit lang ho namin, may journalistic license din ho kami para sabihin exact word na hindi naman ho mura. Iyon, panglalait lang ho sa kanilang ginagawa. Baka siguro, atat na atat sila kasi ito ho'y concerted effort, convergence of forces. Pag sinabing forces, puwersa, para doon ho sa sabay-sabay ho, para siguro makakuha ng full impact. Isa ho yun. Ikaw, tama ka. Dahil hindi naman po isang tao lang nag-isip nito. Kumbaga, meron po itong pinanggagalingan kung bakit po sila nagpa-file ho ng ganito po mga kaso kontra ho sa ating po Pangulong Duterte. Ibig sabihin, meron pong puno at meron rin pong mga sanga-sanga po yan. Yun lang yung kadali. Again, kung babalikan ho natin, ito ho'y karapatan nila. Para sa kanila ho karapatan. At so, kung karapatan ho nila bilang mga mambabatas, alam ho nila. Alam ho nila yung tama, alam din ho nila yung sablay, alam din ho nila yung mali, pero alam mo naman kasi, baka swertehin. Yun siguro ang isip nila. Iba ho kasi, siguro, dito ho kasi, pag sinasabing
Siguro mahilig ko maglaro to ng mga game of chance. Yun. Gambling. Mukhang, Siswertehin, baka siswertehin. Kumbaga, 1 out of 100, malay mo, yung isa, swerte tayo doon. Makalusot. Pero Well, tingnan ho natin, hindi ho kami nagja-judge dito, hindi kami nanghuhusga kung ano mangyayari ho sa inyong pong complaint po dyan. Hayaan ho natin, may independence naman po ang ating pong House of Representatives. Nasa kanila na po ang kamay. Pero good luck sa inyo kasi isang beses lang yan. Pag hindi nagwagi, basura. Try again next time. Ito naman. 1 year ban yan. Exactly. So, kung sakaling ganyan, ito naman ho. Isa pa. Impeachment ni Leni, wala raw kinalaman wala raw kinalaman si VP Robredo sa inihain na. Ang gusto daw yung, ano ngayon, trending ngayon, yung hashtag impeach Leni. Yun na nga. Mukhang gusto ng taong bayan siyang i-impeach. Buwelta ito ng taong bayan sa kanya. Yung pong 16 million, ang buwelta sa kanya, hashtag impeach Leni. Dahil ito sa ginawa niya sa lugar sa UN. Kaya ikinakasana raw itong kaso laban kay Leni, impeachable offense din daw to, sabi ho ng BC, ito yung sinabi ng BC sa video message sa UN. Kaya kung ano hong sinabi niya roon, impeachable offense nga ba yan? Yun ang basa ng ilan. Yang basa ng ilan. Kahit na siguro sa Kongreso, ganun din ang tingin nila. Pero ako, Lex, babalikan ho natin kasi ayaw na ho namin, parang sirang plaka kami kahapon. Kung iisipin mo talaga, with due respect sa Vice President, mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Mag-iiwan ng masamang panlasa sa mga hindi masyado kabisado ang nangyayari sa loob ho ng ating bansa. Madali ho magsalita, kay sa loob, you're from, ito ho yung sinasabi natin, from the inside to the outside. Kung insider ka, tapos sasabihin mo sa labas, may prominence kasi Vice President siya. Masasabi nila, syempre, insider ka, so alam mo. Pero ang katotohanan, teka, hindi ka magkapartido sa sideline ka Kaya ako minsan nga, kung titingnan ho natin, mawalang galang lang, kaya ka nababash ng husto dahil kontrapelo na minsan. Kunyari, nakikisakay ka, tapos biglang meron ka palang hidden agenda. Kaya tuloy, napapansin ngayon ng taong bayan, bakit mo ba ginagawa to, Vice President Leni? Dahil ba nalalapit na ho ang desisyon po ba ng PET? Yun yung mga tanong, Alam ba ho niyo yung PET? Ito po yung Presidential Electoral Tribunal. Kaya ba minamadali ho ninyo? Ang sabi nga daw ho niya, palit ulo. Yun yung kanyang laman do sa video niya Baka hindi to palit ulo, baka palit pwesto. Di ba? Yan yung mga analysis ng ilan po natin. Meron nga si Mang Igme Barbero ho. Magaling mag-analysis ito. Ito ho'y nagugupit ho ng mga congressman, kung sino-sino. So si Mang Igme, habang tumatagal sa pagiging barbero, nakakasagap na mga salita. Siyempre. Yung asawa niya, si Aling Pukring, yun naman, kilala ko yun, Masarap magluto yun. Hindi ba? Iba yun. Baka kapatid niya yun. Kambal niya. The second. Ano ba yung ginagawa niya? Si Aling Pukring, yun naman ang beautician. Tsaka nagtatanggal ng mga sa kuko. Sa pedicure, manicure. Eto, sinabi ni Mang Igme, nag-iingay si Leni raw. Sabi ni Mang Igme ito kasi sinisiguro niya na parang ma-destabilize yung gagawin ng PET na baka mapunta roon sa isang pangalan na Bongbong. Kaya nga nag-iingay siya para maging international ito'y issue na baka kahit na kung yung paano kung ito'y napunta sa totoo kay Bong. Pagkatapos yan dyan, kanino siya kang magsusumbong-sumbong ng bong. Patay tayo. Sa kabilang stasyon ikaw talaga. Okay na lang yun. Kung kayo po ay may mga saloobin kung anong inyong tingin ninyo dito sa dalawang issue po na ibinigay namin, padala ho ninyo yan sa aming pong Facebook page. Makisali makianalisa sa ating pong mga ka-KP. Thank God it's Friday. Ito ang nag-iisang sumbungan ng bayan sa prime time. Mainit na issue pinag-uusapan, balitaan, investigahan, umpisa na! Tulad ng shabu sa Cubao, walang kawala sa bitag. Pusher, gusto pa sanang pumalag. Hindi naman umubra sa mga parak. Alamin sa Kilos Pronto. Mga taga-Agham Road sa Quezon City, nagitla, bangkay na tadtad ng bala, bumulaga sa kanila. Pamamaril sa biktima, wala man lamang nakakita. Alamin sa Kilos Pronto. Kabling ito na nasa kalye, anumang oras magdudulot ng aksidente. Ano bang nangyari?
Bakit hindi ito makumpuni? Alamin sa Kilos Pronto. Manggagawang Pinoy sa Saudi Arabia, humihingi ng saklolo. Wala na ngang makain at trabaho. Matitirhan, hindi pa sigurado. Agency na nagpaalis. Deadma lang sa sitwasyon ng mga kawawang OFW. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, ngayon pa lamang po ay nagpapasintabi na ho kami dahil bumaselan po ang video na inyo pong mapapanood ngayong gabi. Dahil nga po sa magdamag po sa paglilibot ng ating pong KP team, meron po kaming nasumpungan na isa pong lalaki ang pinagbabaril po dyan sa may Agham Road sa lungsod ng Quezon. Pero ang motibo ng kanyang pong pagpaslang dito ay hindi pa matukoy ng ating pong autoridad. Panurin natin. Malamig na bangkay ang bumulaga sa mga residente ng Agham Road sa Quezon City kaninang alas 5 na madaling araw. Nagtamo ng 7 tama ng bala ng baril ang hindi pa kilalang biktima na nakasuot ng pulang t-shirt, maong na pantalon, may scarf na green sa leg, nakasombrero ng itim at nakasuot ng sapatos. Ayon sa mga residente dito, alas 2 na madaling araw nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Mga bandang alas 2:20, mga 2:20, meron po kami dito narinig na nagpuputukan. Yun lang, binaliwala lang namin. Ngayon mga bandang 5, ginising ako ng panganay kong anak na sabi niya, Mama, may kapitbahay tayong nakahiga doon. Tumakbo po kami dyan, negosyoso. Pero hindi po namin alam kung taga saan yun. Hindi namin na taga rito siya. Natagpuan na lamang sa lugar ang 7 basyo ng bala ng baril at isang live ammunition. Inimbestigahan pa ng PNP ang pangyayari. Napansin mo, Lex, yung posas para may gustong palabasin kung sino man may gawa ng ganong krimen. So, dalawang bagay lang. Ayaw ho natin maging presumptuous. Pero yung pag-iiwan ng posas, wala naman sigurong tangang mga ililink yan ng mga dilaw doon na naman. Extrajudicial na naman. So, pag nag-iiwan ng posas, ngayon, wala yung cardboard. Yeah. Di ba? Walang karatula. Pagkaratula na kasi associated na agad, nagkaroon na ng sinasabi nating stigma. Masamang imahe para sa mga pulis. Ito ngayon, ang ginagawa ho ng pulis, talang in-report lang sa kanila. Situation. Yan ho'y courtesy ho ng ating police beat na si Apple. Siya ngayon nagko-cover. Ito naman tayo, Lex, isang tricycle driver na aresto dahil sa drugs. Nakakuha sa kanyang 300 pesos na marked money at 2 sachet ng shabu. Supplier daw ng droga ang suspect sa ilang terminal ng tricycle sa Cubao. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang suspect sa Cubao Police Station 7. Panoorin. Nasa kote ng Drug Enforcement Unit ng QCPD Station 7 ang hininalang tulak ng iligal na droga sa isinagawang bypass operation kagabi sa lungsod ng Quezon. Hindi na nakapalag ang suspect na si Dennis Daluz, tricycle driver, gamit ang kanyang kolorum na ipinapamasada. Ayon sa mga operatiba, ang suspect ang supplier umano ng shabu sa mga parokyano sa ilang terminal sa Cubao. Hindi po natin masusigurado kung yung mga estudyante po na bumibili sa kanya. Kasi yung poster buyer natin kanina, nagpanggap na pasahero at yun ang nakabili sa kanya. Na-recover sa suspect ang 300 pisong marked money at ang pinanghinalaang sachet ng shabu na may street value na 2,500 pesos. Pilit namang iginit ng suspect. Ibinayad lamang ito sa kanya bilang pamasahe nang naisakay niya ang pasahero. Ngayon ko lang po yung binayad sa akin. Tinanggap mo? Kasi po walang panginabang, walang pera na bayad sa akin. Tiniyak naman ng barangay na sisimulan nila ang pagmamonitor sa bawat namamasadang tricycle sa kanilang lugar upang mawalis na ang mga kolorum. Ayan na, Ben, dati ho, ang PNP ho natin ay isinantabi ho natin Pangulong Duterte na sumali po sa illegal drug operations. Pero ngayon, pinabalik na ho niya dahil nga napansin ho nila na medyo tumataas po ang bentahan muli
ng illegal na droga to 20%. Kaya ho, minabuti ng ating pong gobyerno na ibalik kagad sa PNP at ibalik itong tinatawag ko nilang Oplan Double Barrel Alpha Reloaded. Ang ginawa naman ng PNP ngayon, like station by station na. So, ang kanilang approach dyan, station by station. So, involvement na lahat. Hindi nakapareho na dati yung sinasabing AIDSOT yung AIG. So, ngayon, every station will be very active pagdating sa sinasabing operations ng drugs. Yun. O, ito pa, Ben. Kung kanina ho'y natunghayan ho natin ang illegal drug campaign ho ng ating pong PNP, ito pa. Isang tricycle driver din po ang nasa kote dahil po sa pagbebenta rin po ng illegal na droga. Naku, bakit kayo involved ng mga tricycle driver dito? Panoorin natin. Nahihiyang humarap sa media ang lalaking ito matapos mahuli sa isang bypass operation kaninang madaling araw sa Quezon City. Ang suspect, anak pala ng Deputy Executive Officer ng Barangay Damayan. Alam ba niya na may ganitong gawain? Hindi niya alam. Ayon sa mga operatiba ng Drug Enforcement Team ng QCPD Station 2, numero 1 sa Barangay Drug Watch list ang suspect na si Lord Ternate, isang tricycle driver. Kagipitan daw ang nagtulak sa kanya para magbenta ng illegal na droga. Nasa kote sa suspect ang dalawang hininalang sachet ng shabu at 200 piso. Marin naman niyang itinanggi na may basbas o pinoproteksan siya ng ama sa kanyang mga aktibidad. So merong pagpapatunay ho na ang drugs talaga ho ay hindi lamang po sa mga drug lords, pati rin po sa barangay level. So tamang listahan talaga ho ng ating Pangulong Duterte. Yung intel kasi ni President Digong talagang infiltrated mga barangay. So nakikita mo, anak ng barangay official. Kung anak ng barangay official yan, naturalmente, ganun kalakas ang loob ng kulog. Pangangailangan daw. Ang sarap iuntog yung ulo ng kuma. Ang laki-laki ng katawan, daming tato. Daming tato. Ba't di ka magtinda ng puto? O di ka magtinda ng fishball, kung di ka ba ng kumag. Mas madali kasi sa drugs, 200 yung, sa kote. Yun yung term, Ben, na easy money. Alam niyo yung easy money? Easy huli rin kayo niyan. Yan. Di ba? Kaya, lubayan na ho ninyo pagbebenta ng illegal na droga. Pwede ka, yung lalaki nyo, malaking katawan, pwede ka naman mag-manicure, mag-pedicure, magpagupit. May mga malalaking katawan ng gugupit, ha? Meron akong alam dyan, medyo yung lugar na pwede mong puntahan, Kutkut Balakubat, Kutkut Alipunga, andyan lang sa, alam ko kung saan yun. At least marangal na trabaho. Pero kung gusto lang umalis, kami lang, ready na kami dito. Ay, nako, talaga naman, laki ng katawan mo. Okay, dito ho tayo. Nangangamba ho ang mga residente ng isang barangay dyan ho sa lungsod ng Santa Rosa, Laguna dahil po sa mga kable sa gilid ho ng daanan. Kung bakit, atin po itong bibigyan ng aksyon. Panoorin po natin. Sa videong ipinadala ng isang concerned citizen, makikita sa bahaging ito ng Manila Road sa barangay Tagapo, Santa Rosa City, Laguna, ang mga nakalaylay na kable na halos aabot kamay na ng sinumang mapapadaan sa naturang lugar. At ang mga kabling ito, tinutukuran na lamang ng mga tangkay ng kahoy para lamang hindi makaabala sa mga dumadaang tao. Kapansin-pansin din sa video na ang ibang mga kable, alimoy naputol na at ang dulo nito ay halos dumikit na sa concrete barrier na naturang sidewalk. Naku naman, aktibo man o hindi ang mga kabling ito, bigyan pansin po natin, Mayor. Kilos pronto bago pa magdulot ito ng hindi inaasahang insidente. Mukhang delikado nga ho yung yung mga kable ho na nakalambitin ho dyan sa dinadaanan ho ng mga pedestrian. Kaya tawagin ho natin ang pansin para makakuha tayo ng kilos prontong aksyon mula ho sa electrical engineer ng Santa Rosa City Engineers Office. Walang iba kundi si Engineer Shefrin C. Engineer Shefrin, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV po. Yes sir, good evening po. Opo, mukhang kayo po ba'y nakapag-monitor po at nabaybayan na ba ho ninyo itong area na ito dyan po sa inyong lugar? Ito po'y malapit po sa isang tulay? Yes sir, actually kasama po yan sa sinupo namin last time na may
nagreklamo rin po regarding Opo. sa broken pole. Kasama Opo. na po yan sa in-ordinate namin doon sa mga private utility companies. Mhm. So, they are still verifying kung kanina pa rin po yung mga lines yan. Pero, Hanggang ngayon, sir? upon Oho. initial inspection po, more on mga electrical lines po dun sa mga bahay. Naku. Na doon sa ilalim po ng building. Ah. Nasa ilalim ng So, bahay. kuryente ho to na nakakabit ho sa mga nakatira ho dyan sa paligid niyan, sir? Opo. Naku, delikado yun, sir, ha? Verification pa rin po yun kasi, sir, mahirap po ma-identify yung mga lines. Mm. Kasi may mga kasama rin po ng mga telecom at saka cable Oo. lines. So, iisa-isa po namin yun. Pero, may coordinate na po namin yun sa mga concerned utility company. Yes. So, we are still coordinating pa rin kung kailan nila gagawa ng Oo. proper At- action. Oo, ano na kasi engineer, no? Salasalabat na ho yung ano, tapos meron na ho nakabitin, meron ako nakalaylay, mukhang delikado ho talaga to. So, ang inyong opisina po ay mismong kokontak po dito sa ilang po mga telecommunication companies at ilang pang Yes, mga sir. mga utilities pa yun dyan, sir, no? Yes, sir. Nakikipag-coordinate naman po. Pati rin po sila, nakikipag-usap rin po sa amin. Pero yung time period po nung repair, yun po yung follow-up namin. Sir, Okay, Sana engineer. madaliin man lang sana. Engineer. Kasama ko po si Ben, nandito si Ben, engineer. Engineer, si Ben, Ben Tulfo. Engineer, eto na, kilos pronto na. Wag lang ho sana may mangyari ho, desgrasya riyan. Kasi eto ho, na-broadcast na ho namin. Baka kasi gamitin ng mga kung sino mapinsala dyan. Maaksidente, na kaysa naman pinag-uusapan lang ho natin dahil Biyernes ho ngayon, Sabado bukas, walang trabaho, Linggo, baka may mangyari hong bagay na hindi nating inasahan, may masawi dyan. Siguro, engineer, bago ho kung meron trabaho sa Sabado, nakikita ho natin ngayon, no? Lexo, nakita mo, Dawit. Alam namin ho, engineer, sa ilalim ba niya ng tulay, may mga bahay, may mga kuryente? Yes, sir. Po. Ayun na nga, delikado. Delikado, Lex. Pero hindi po namin sigurado kasi baka mga informal settlers din po. Yun. nga. Baka kasi ho, nagtatap po sila illegally. Opo. Baka pwede yung siguro ninyong i-check po, baka mag-cause pa ho ng sunog ho yan, o ano pong mga disgrasya, mas maigi na pong manggaling ho sa inyong pong opisina sa City Engineer's Office po ng Santa Rosa. Makikipagtulungan rin po kami sa Meralco, sir. Yes, sir. Okay. Mga, Sige. baka mga lines din nila yung mga naando doon. So, Okay. hindi rin basta-basta natin pwedeng galawin. So, co-coordinate po namin sa concerned utility Apo. company po talaga. Basta engineer, kami po ay kumatok na ho, nagtokhang na ho kami sa inyong po opisina. Sana ho, meron pong action po tayong gagawin po dyan, sir, ha? Opo, sir. Kagaya Yun. naman po nung nakaraang reklamo, sir, na repair Na-actionan. na po yung Oo, broken okay. pole dati. Ayun, Na, okay. na-report din po sa Yan. inyo. Okay, thank you po. Si Engineer Sefrin C, ang engineer po yan ng City Engineer's Office po ng Santa Rosa. Thank you, sir. Yun, at least ma-actionan na natin yan. Of course, Mario Joseph. Okay, sala tayo sa mga balita. Ito Ben, yung pangalawa nating yung hashtag Impeach Lenny. Ang sabi daw ho ng kampo ho ni Vice President Lenny Robredo, wala daw silang kinalaman po sa inihain pong impeachment laban po sa Pangulong Duterte. Pero ikinakasa rin daw po ang kaso naman laban sa kanya, laban kay VP Lenny dahil impeachable offense daw yung kanyang ginawa, yung pagpapadala ho ng video message doon po sa United Nations. Anong say ho ninyo mga ka-KP? Ako, Lex, ano bago yan? Yeah. May protocol tayo. Kung ikaw ay Vice President, kung magsasalita ka, mas maganda na lang siguro, idaan mo na lang sa proper procedure. Pero kung yan ay individual ka, being the Vice President na nagsasabi, doon mo mismo dadalhin sa forum ng UN para sabihin yung mga bagay na medyo pwede mo naman sabihin sa Presidente. Kung sakaling hindi nakikinig, then siguro sinasabi niya, justified na sa buong mundo. Kaya yun ang situations. Kaya tuloy marami nagagalit, Lex. Oh, pati kasi kita niyo yung video na nandun pa yung logo niya as Vice President. Oh. So, ibig sabihin, dinadala mo buong gobyerno ho Exacto, nun. mundo. Pero kung nagsalita ka ho, Ayan, oh, kita parang mo. nag-record ka lang, nag-selfie ho kayo. Oo. Ginamit mo, ako po si Lenny Robredo lang ho. Not bringing the name of the Vice President's office. Okay ho yun. Pero ito, gobyerno ho kayo eh. Para kayong, para ho ninyong pinagkanulo ho ang ating pong pamalaan. Yun. Ito sabi ho ni Jams Paginag. She represents nothing and she continuously destroying our beloved country. She's got a big mouth
Sabi niya, #resign. Sabi ni Jams. Okay, sabi naman ni Carmi Pugliano, yes, we want Lenny out of any government position. She is a shame in our country and to all Filipinos. Yun. Si Mina Hernandez po, sabi niya, magtrabaho ka na lang ng maayos, Madam VP. Ano na ba ang accomplishment mo? Yun, tinatanong na ni Mina. Maraming accomplishment kung pag-uusapan. Siya ay nakita doon sa mga rally-rally sa labas, kaya medyo nasira yung relasyon. Siya ay aktibo magsalita, kaya minsan marami nang bubuisit. Ito ngayon ang pinaka-latest episode na ginawa niya, kaya mabibueltahan ka ng Kongreso rin. Asus Mario Joseph. Mapupulaan ka talaga sa mga ginagawa mo, Vice President. Okay. Okay mga ka-KP, dito tayo sa ating pong problema sa probinsya. Ang problema ho'y manggagaling ho sa Negros Occidental. Ano ba ang problema? Ito, pahirapan ho sa mga estudyante, mga ngalakal at sa mga pasyente ho sa tuwing may emergency ang maputik na kalsada dyan po sa Sitio Minaoco. Sa bayan po yan ng Escalante, Negros Occidental. 8 taon na raw po itong ipinangakong ipapasemento ng lokal na pamahalaan. Ano nangyayari? Hamon nila sa mga nakaupo ngayon sa gobyerno, lalong-lalong po sa LGU dyan, lakarin ang naturang kalsada nang maranasan nila ang hirap ng kanyo pong mga constituents po dyan. Sino ba Mayor na Escalante? Mayor! Ano pong ginagawa ho ninyo? Eto, kausapin po natin ang kanya pong mga tauhan. Siyempre sa City Engineer's Office, walang iba kundi si Engineer Winnie Waiko, diyan po sa Escalante City, Negros Occidental. Engineer Winnie, magandang gabi. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Magandang gabi po. Apo, Engineer, kasama ko po si Ben Tulfo. Kayo po'y live sa PTV, sir, ha? Ano po itong pwede ho ninyong gawin dito? 8 years na daw, meron na daw hong mga pangako na sa ipapasemento. Pero until na ho, ang yung semento ho yata, mukhang hindi ho yata nakarating ho dyan. Putik na putik pa rin ho. Hindi ko rin alam kung mayroon bang pinangako dyan si Ms. Ito yan. Oo. Matagal na po bang, sino po bang mayor ho natin ho dyan, Engineer? Si Mayor Eddie Montero po. Eddie Montero. Engineer? Yes. Anong pangalan ho? Si Eddie? Engineer Eddie Montero po. Yung po ang mayor ngayon. Mayor namin. Opo. Okay. Siya po ba'y bagong mayor po ba dyan? O matagal na ho siyang nanungkulan po bilang alkalde ho? Bago lang. Bago lang. Okay. Siguro, sir, pakisabi na lang siguro kay mayor, magpasiklab siya. At ang inyo pong mga constituents, yung bumoto sa kanya, yung maasa ho na pwede niyong gawa ng aksyon itong kalsada dyan, sir? Opo. Bibigyan natin ng panahon na iayos natin yung daan. Oho. Okay. Sige, Ben. Kasama ko po si Ben Tulfo. Engineer, may tatanong lang ako sa inyo. Ito ba'y, ang may sakop ba nito ay gobernador or talagang mayor? Linawin ho natin kasi baka City hindi road ba yan? Saan ho ba to? Ito ba'y provincial sakop ng probinsya ba to o sa mayor pa to? Hindi, itong daan ito kasi pag-aari ito ng pribado po. Pribadong pag-aari po ito. Pribadong pag-aari. So, pribado po. So anong ibig... Hindi pa ito sakop ng government po. Paano ho yun? Paano naging pribado ho to, Engineer? Kasi pwede lang natin gawin, pwede tayong mag-improve ng daan pag yun ay pag-aari na ng... Ito ho'y Barangay Libertad, Engineer, no? Barangay Libertad, pero ang daan ay pribado pa po yun. Anong ibig sabihin ng pribado? May parang kung pribado yan. Hacienda Road yun. Hacienda Road? Hacienda Road. Yan ba'y parang may right of way yan, Engineer, na parang... Wala pa tayong right of way doon. So hingi pa tayo ng right of way sa may-ari ng lupa. Pero ito ba'y ginagamit din ng ating pamahalaan at ating mga kababayan? Ginagamit din po. Kung ginagamit na, parang ganyan na ho ang situations, ginagamit na ng publiko. Kaya kailangan na nating ayusin yun. Gawa natin ng paraan. Sige, sir. May timeline ba ho kayo, sir, kung kailan para at least malaman lang ho sa mga kababayan po natin sa Escalante? Within this year po, gagawin natin yan. Pero hindi natin maano sa kanila na siminto kaagad. Ayos lang natin ng hindi na maputik. Makadaan na yung
estudyante at saka mga tao po doon. Kung hindi semento, spalto muna, sir. Parang ganun. May semento ng iba dyan, no? Hindi rin. Parang bato-bato muna. Already road lang muna. Kasi magastos yung hindi kaya ng LGU yung siminto. Pero may mga areas kasi, sir, na medyo sementado na, parang naputol-putol lang. Kumbaga, installment ang ginagawa ho. Hindi yun. Kasi pinuntahan ko kanina yun. Opo. Ano yun, ang lumang overflow. Overflow. Oh. Sige. So within this year, sir, yan po inyo pong masabi mo natin, pangako ba ho yun, sir? O talagang gagawin ho ninyo? Gagawa natin ng paraan. Natin yun. Okay. Sige po. Engineer. Umaasa ko kami, Engineer Winnie Waiko, thank you so much po. Okay, alam mo, Lex, pinakinggan natin kanina. So, hindi pag-aari pa ng gobyerno, pribado pa, pero ginagamit na ng mga taong bayan, accessible. Right of way. Yeah. Pero sabi nila, gagawa na ng paraan, mukhang hindi na ayos ng dating mga sinaunang mga politiko. So ito bago, tingnan na lang siguro natin, Lex, kasi parang kumbaga, dapat dinonate na lang ng may-ari para nang sa ganun na ayos ng gobyerno. Pati hindi naman rin pwedeng rason yun na kahit porket pribado yan, hindi mo na gagawin. Di ba? Mas maigi kung yan ba'y makakatulong sa ating mga kababayan, bigyan mo ng kaayusan. Ako, kaya kanina, tanong ko kanina, may right of way na ba? Wala pa raw. Pero pag-aari pa rin ng pribadong individual. Pero ginagamit na ng publiko. Sa tagal ng panahon, nasisisi ko doon yung mga dating lokal na pamahalaan. Pinabayaan nila. Ginagamit na. So, ibig sabihin, i-donate na lang. Kung nag-aantay ng pera yung sinasabing mag-ari para bilhin yung right of way. Mario Jose. Okay, ito naman tayo, Lex. Naaktuhan ng KP team ang mga pasaway na kuliglig sa Alonso Street sa Recto, Maynila. Eto hoy, may harang na nga nagagawa pa rin ng mga mag-counterflow. Sinasalubong ng mga kuliglig ang ibang mga motorista, ang mga traffic enforcers sa lugar, missing in action. Sa kaban ng Alonso Street sa siyudad ng Maynila, naaktuhan ng Kilos Pronto team ang mga pasaway na mga tsuper ng kuliglig. Counterflow dito, counterflow doon. Ang mga kolokoy walang pakialam sa kanilang mga masasalubong ng mga sasakyan. Ang masakla pa, ang harang na pinondohan ng lokal na pamahalaan ng Maynila, nagsisilbing palamuti lang sa kanilang mga mata. Ang isang tsuper ng kuliglig, kapalmuks, nagawa pang sumenya sa KP team at pilit kaming pinalilipat sa kabilang lane. Nang hindi umubra ang pagkasiga niya, wala rin siya magawa kundi lumipat sa kabilang lane ng kalsada. Ang mga nasa likod naman niyang kuliglig, nagsunura na rin sa kanya. Panawagan ng Kilos Pronto sa traffic sector ng Manila, sampulan naman ang mga pasaway ng mga tsuper ng kuliglig na yan. Kilos Prontong aksyon, ngayon na! Tinignan namin ni Alex, hindi kuliglig, tricycle lang to. Tricycle yun. Ang kuliglig, yung po yung ginagamit sa sakahan, yung tug-tug-tug-tug-tug. Ganon, di makina kung minsan may kuliglig sa Quezon City, yung mga malalaki, nilalagyan ng mga gulay, mahaba talaga. Kung minsan lalagyan ng mga baboy. Pero yun ay tricycle. Tricycle yun. Talagang minsan, ilan pong mga tricycle driver, mga abusado talaga. Porket maliliit sila, kaya nilang mag-counterflow. Mga bully na kuliglig. Bully na mga tricycle. Eto, Lex, malimit nating sabihin na bagay na kung saan, pag may misteryo, may hiwaga. Pero pag nasubukan mo na ba, Lex, na magkaroon ng laryngitis sa lalamunan? Nako, sakit nito. Sakit sa bato. At hypertension. Ito ay diabetes pa. Ito ay dating OFW sa Doha, Qatar. Nagpatingin ng libreng check-up. Doon niya lang nalaman. At marami hong storya. Ito ay diretso na ho tayo. Para makita nyo kung kahalintulad hong inyong nararamdaman ho. Pwede nyo ho kasing tingnan. Baka si lola, si nanay, si tatay, pwede nyo bilhin. Kung sakaling nakita nyo. Pero magpasuri ho sa doktor. Hindi ho ito gamot. Supplement, ang hiwaga, ba't ang dulot, parang ganun damot. Panoorin. In 2013, doon po ako nag-umpisang nagkaroon ng sakit na diabetes.
kidney, hypertension, laryngitis. Sa Doha, Qatar, meron pong libreng check-up po para sa mga manggagawa. Doon po ako ginamot pero hindi po ako nalulunasan. Nung nasa Qatar ako, meron kaming internet. Doon ko po laging pinapanood at nakikita. Ito pong King Herbal po. 2015, dito po sa Pilipinas, doon ko na po inumpisahan na uminom ng King Herbal. Maganda ang pakiramdam ko sa paglakad, sa paghinga. Doon po nag-umpisa yung pagbaba ng dugo ko, hypertension ko, nawala po yung sakit ng bewang ko, nawala po yung sakit ng dibdib. Para po bumabalik ako sa 35 years old. Dahil sa King's Herbal, na-mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine. Marami din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Noong 2013, doon po ako nag-umpisang nagkaroon ng sakit na diabetes, kidney, hypertension, laryngitis. Sa Doha, Qatar, meron pong libreng check-up po para sa mga manggagawa. Doon po ako ginamot pero hindi po ako nalulunasan. Nung nasa Qatar ako, meron kaming internet. Doon ko po laging pinapanood at nakikita. Ito pong King's Herbal po. 2015, dito po sa Pilipinas, doon ko na po inumpisahan na uminom ng King Herbal. Maganda ang pakiramdam ko sa paglakad, sa paghinga. Doon po nag-umpisa yung pagbaba ng dugo ko, hypertension ko, nawala po yung sakit ng bewang ko, nawala po yung sakit ng dibdib. Para po bumabalik ako sa 35 years old. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama ho natin sa studio. Siyempre, tulong OFW po tayo dito sa KP ngayon, ha. 4 sa 13 kamag-anak po ng mga OFW po ang sumugudo dito sa ating pong istasyon para po hingan po ng tulong ang kanila po mga kababayan at kanila po mga kaanak na doon po na naiipit po sa Middle East. Ito po ay dumulog. Ito po sina Raymond Guerra, si Joy Torrente, si Alejandro Velasco at si Esperlita Dumo. At ayon po sa kanila, tumakas daw ang kanila pong mga kamag-anak sa kanila pong pinapasukang kumpanya dahil nga daw ho sa hindi na ho sila pinapasahod ng kanila pong employer. Kaya tanungin ho natin direkta mismo sa ating pong mga bisita ngayon. Si Raymond and Joy, kaya kumusta? Paano ho ninyo nalaman na medyo may problema ng inyong mga kamag-anak doon sa Middle East? Bali po umalis po sila dito March. Okay, Ngayon, March lang? This March lang? This po, Uy, 2016. Last year pa. Opo. Okay. Ngayon po, siguro yung mga ilang buwan pa lang sila, by June,
Nagsabi, yung naramdaman ko na po kasi yung kapatid ko parang problemado na siya. Oo. Hindi nga, sabi ko, bakit ganon? Ano nangyayari sa inyo dyan? Sabi ko, umamin ka. Sabi niya kasi po, kasi ganito, Joy, wala na kami, ang trabaho namin dito mahirap. Tapos yung sahod namin hindi pa nasunod. Ngayon, sabi ng kampanya, may 2 buwan daw na pondo. Sumahod po sila, nakadalawang sahod lang siya. Tapos by July po, wala na talaga silang trabaho. Ngayon po, sabi namin, bakit ganon ang nangyari? Ang sabi, bali totally, may trabaho pa silang yung iba, binibigyan ng trabaho, pili lang. Yung iba, wala. Tapos po, yung sahod nila, kulang-kulang na. Okay. Bago ho, ano ba nature ng trabaho nila doon sa Middle East? Sa electrical po sila. Pero pagdating mga electrician, parang ganon? Pero pagdating po doon, hindi na ganon ang trabaho nila. Iba na. Hindi nasunod? Opo, hindi po. Tapos yung sahod din, hindi rin nasunod. Hindi, pinagtiyagaan naman po nila kasi wala na, doon na sila eh. Electrician ang nakalagay sa kanilang kontrata, pero pagdating ho nila doon sa Riyadh, anong trabaho na ho nila? Na sila, yung balang, wireman na sila. Transformer na sila sa mga pero related pa rin sa sa kuryente pa rin yun. Okay, ikaw naman Raymond, ganun rin ang problema ng kapatid mo ba yun o ano? Opo, bali kuya ko po. Kuya mo, anong sabi sa'yo ng kuya mo? Bali 2 buwan lang po siya nakapagtrabaho po, tapos bigla na lang po silang pagdating po ng 3 buwan nag-stop na po sila. Okay. So hanggang ngayon po, nagkaroon po ng problema. So actually po, nandun po ako, tumutulong po ako sa kuya ko, nagbibigay po ako ng financial, ng pagkain nila. Okay. Kasama na rin po yung mga iba kong kasamahan nila. So 2 months lang sila nakapagtrabaho? Opo. Kumbaga nasunod yung kanilang kontrata. And after that, wala na? Wala na po. So saan sila ngayon? Para matulungan ng ating pong OWA at POA, nasaan sila ngayon? Nasa anong area sila Bayan Kalinga po. Nandun na sila. Opo. Kung saan yung mga na-stranded nating mga kababayan, nandun sila ngayon. Opo, sir. Okay, siguro nasa linya ho si Ma'am Josephine Tobia. Siya po ang Head ng Advocacy and Social Marketing Division po ng OWA para hingan po natin ng tulong. Ma'am Josephine, magandang gabi ho sa inyo. Yes, good evening, Mr. Opo. Alex. Ma'am Josephine, meron naman kami idudulugo sa inyo. Ito po, mukhang marami-rami po itong mga OFW po ang naipit po ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. At sila po ay mukhang hindi daw nasunod ang kontrata ho nila. Supposedly, sila po electrician, pero biglang na-divert daw yata at naiba na ho kanilang trabaho. Paano natin silang pwede mapauhiw dito ulit, ma'am? I heard na nasa bahay Kalinga na sila. Opo. Okay. Anyway, we will check on yung status ng kanilang kaso ngayon. I'm sure yung kanilang substitution of contract yan or violation ng contract. So, kailangan maghanda yung mga workers natin pagdating dito. Kung hindi man sila nag-file ng kaso doon sa Saudi, dito sila magpa-person ng kaso. Yes. Kung may agency yan, dapat talaga yung agency niya dito sa Pilipinas managot din. Kasi bakit nagkaganon yung sitwasyon nila? Ilang buwan lang pala sila. Maliwanag yan na mayroong violation ng kontrata. Yes, 2 months lang daw. So, na-identify naman natin ang agency. Ma'am Josephine, sandali po anong agency ba to? Technical Skills po. Technical Skills Agency ang pangalan. Okay, ma'am, mukhang pwede ho namin papuntahin nito sila, yung mga kamag-anak ko, para at least ma-assist po natin, ma'am, no? Yes, please, Mr. Alex. Puntahin nyo na lang sa amin sa Monday para makuha namin lahat ng informasyon. Okay, ma'am. At mapatawag din yung agency na yan. Okay. With that, Ma'am Josephine, thank you so much po for your time. Salamat po. Thank you po. Thank you rin po sa OWA. Okay, Raymond, Joy, Alejandro, Esperlita. So, by Monday, masasamahan namin kayo ng team namin para papunta sa OWA. Okay to si Ma'am Josephine, madali ito. At marami na napapauwi na kababayan natin. Okay? Sige. Thank you so much. Thank you po. Okay, eto ho. Iba naman ho to mga kwento ho to ng mga may karamdaman. Sakaling kapareho ho ng inyong mga kamag-anak, nakikita ho mga story nila, pakinggan nyo lang ho. Tingnan nyo na maigi. Kasi hindi na ho kami parang paulit-ulit sa mga karamdaman. Pero ito ho yung mga kwento talaga, may mga karamdaman. Mapalad ho kayo kung kayo ho'y sabihin natin, malusog. Pero dumarating ko sa panahon na kapag medyo isang tao ay umabot na sa edad, lumalabas na ho yung sakit na parang diabetes. O di kaya alta presyon. Paano ho nila ito ho'y nalampasan o nabigyan ng lunas?
Sa kanila ho pakinggan, panoorin. Naranasan ko na lang po yung July 7. Hindi po ako nakakalakad. Sumakit po yung mga binti ko po. Tapos pati yung likod ko sumakit din po. Hindi ko na makayanan kaya tumakbo ako ng hospital. Pinunan pa ako ng sugar. Nalaman nila na umabot ito ng 460. May lumapit sa akin, nagbigay ng isang King's Herbal upang akin pong inumin. Nung naranasan ko pong uminom ko na isang buwan ng King's Herbal, bumaba po yung sugar ko. Pati blood pressure ko po ay medyo bumaba na rin. Nawala yung pagkatabingin sa mata ko at sa bibig ko, luminaw ang paningin ko. Nakakilos na po ako ng maayos. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Oy, mag-weekend na ha. Baka gusto ho ninyong makabisita sa mga gusto nyong makainan, mga lugar para sa food trip. Di ba, Ben? Asan kaya to? International mahanap ninyong panlasa? Aba, meron kaming ihahain sa inyo. Ito po, panoorin natin. Panlasang Europa ba ang hanap mo? Relax ka lang. Hindi mo na kailangang lumayo. Sa Bistro West, matitikman mo ang lahat ng yan kahit hindi ka na mag-eroplano. Mula sa mga katakam-takam na Hungarian sausages, iba't ibang klase ng Wiener Schnitzels, pita sandwiches at syempre ang malinamnam na beef shawarma. Mula sa hardcourt, ang mga pagkaing ito ang ihahain sa inyo ng dating basketball college standout na si Marcy Arellano. European yung concept namin eh. Nag-collaborate kami ng mga food na European street food. Abot kaya daw ang halaga sa sulit sarap na panlasa. Kung Filipino-American naman ang trip mo, sagot yan ng Piggin' Out. Crispy bagnet mula pa sa Ilocos. Makakapal na bacon slabs, bacon and cheese balls. Mga pagkaing siguradong babalik-balikan. Kung naglalaway na kayo, ano pang hinihintay nyo? Sugod na sa Bistro West at Piggin' Out. Matatagpuan sa Vibe Gastro Hub sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Walang hassle dahil libreng ipaparada ng kanilang staff ang inyong sasakyan. Okay, eto naman tayo, Alex, ano? Ito ho'y nagmula rito sa sinasabi nating, ang labo mo! And then, transform ho namin sa, hoy! 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 Kengkoy! Ito ho yung mga nakikita ho natin sa lansangan. At doon nakikita natin sa mga bagay na pinagagawa ho nila. Hindi ho kami galit sa tao. Ang amin na pinakikita at parang medyo may may naglalambing at medyo may sabihin at piloso po ang dating. Kaya ito, nasa pool ho sa video, road trip nila. Sus, delikado to. Hoy! Kengkoy! Eto, panoorin. Tirik na tirik ang araw, pero ang 5 kataong lula ng isang motorsiklo sa kabaan ng National Highway sa San Andres, Quezon, go na go lang. Ang chikiting na ito, todo shades pa. Kung rumatsada naman sa kalsada ang driver nila, abay cool na cool, kahit mabilis ang andar.
Ang masaklap, lahat sila. Walang helmet. Ito namang isa, nakapamayawang pa habang nakahawak ang isang kamay sa likod ng motor na sinasakyan niya. Kapit lang po mga kengkoy, hinay-hinay sa paandar. Kapag kayo'y sumemplang, agoy, postahan tayo. Hindi lang kayo kakamot ng ulo. O mga bossing, kayo ba'y naniniwala na wala raw tumulong sa kanilang pag-aayon sa itong impeachment complaint ng grupong Magdalo laban sa Pangulong Duterte? Ayon to sa kanila mismo. Sila mismo nagsasabi, Magdalo party list na medyo dikit ho kay Senator Trillanes, si Gary Alejano. Responsibilidad daw nila na maghain ng reklamo at hindi raw sila nanggugulo. Ito sabi ni Jason San Juan, every week may pasabog mga dilawan at lahat gagawin makaupo lamang si VP Lenny. LP nga naman, mga basura ng bayan, sabi niya. Okay, si Ron Enriquez, hindi raw nanggugulo. Ano po ang ginagawa nila? My goodness, dami na ng problema ng mahal na Pangulong, dumagdag pa sila. Ay manong tumulong na lang sila sa pagresolba ng problema ng Pinas kaysa makisawsaw, makisakay, makiangkas sa mga sindikatong dilawan. Dapat nagawin nila yung pakinabang ng nakararami. Yan ang mga sinasabi ni Alex. Thank you sa inyo po mga salubin. Happy weekend po sa inyong lahat. Ha? Ay, saan ka ba ngayon? Diyan, dito lang. Ano ako ngayon eh. Ako ang tatay at nanay. Ganun ba? Si Jonathan kaya maghanap parang malilinis eh. Patuloy na tutukan ang Kilos Pronto. Muntik ka na doon ha. Magkita-kita po tayo sa Lunes ha. Mag-ingat sa mga bibiyahe papunta sa mga probinsya. Ingat. Ha? At alam ko naman si Jonathan pag weekend naglalaba siya, naglilinis ng bahay, sinising niya yung mga tubo nila. Okay ba? Baka may tagas. Higit sa sumbungan na investigahan at baltaan, dapat Kilos Pronto!